Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Saturday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. April 19, 2025. Thank you, Lord Jesus, for a new day. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Oh, God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Father God, for you are good at all times. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Oh, hallelujah, Lord Jesus. You are so good. Thank you, Lord. Thank you at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas, Panginoong Jesucristo, sa buong sanlibutan. Oh, hallelujah. 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 Saturday morning. Thank you, Jesus. Sa panibagong umaga. Salamat, Lord, sa kalakasan ng pangangatawan. Ooh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments. Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. At kami ay nakaraos sa buong linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Bernes. Hallelujah! God is good all the time. And now, it's purple time. Saturday. At ngayon din, ngayong araw din ito ay mag-raffle draw na naman ang Team Jesus. Woohoo! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. So, ngayon ay April 19, 2025, Saturday morning dito sa Houston, Texas. Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. At fresh from the bed. Napakabuti ng Diyos at ako ay ginising niya. Pagod na pagod ang aking katawan dahil sa paglilipat ng mga gamit kung saan dapat ilagay. But the Lord restored me at nakatulog ako ng mas maaga. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live at ating purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin si Panginoong Jesucristo. Ilaw natin dito. Ang ilaw ay nasa kabilang yan. Dapat ganyan. Okay.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. God Almighty, King of Kings, and Lord of Lords. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sapagkat Ikaw ang nandyan, Ikaw ang palaging nandyan sa aming mga buhay, sa bag-araw na kami ay nagising, ay aming inaalala sa mga sarili namin ang iyong sakripisyong ginawa para sa amin, para sa aming kaligtasan, para sa kami ay mabigyan ng panibagong pagkakataon upang muling maiugnay ang aming mga sarili sa Diyos Ama. At maraming salamat po sa kaligtasan, maraming salamat po sa panibagong umaga, maraming salamat sa kalakasan ng aming pangangatawan, maraming salamat sapagkat kasama ka namin, maraming salamat po dahil hindi mo kami iniiwan sa araw-araw na kami ay nabubuhay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Salamat. Maraming salamat, Lord Jesus. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. So, i-welcome natin ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Nandito ang aming mga buhay, ang aming mga sarili, Lord. Nagkasala kami sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa anumang po aming mga nagawang kasalanan sa inyo. Patawarin mo kami maging sa aming mga iniisip, sa aming mga bibig, sa aming mga puso, aming mga kinikilos, Lord, na hindi naman aayon sa iyong kalooban. Father, forgive us, cleanse us with the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Sinusuko namin sa inyo ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan at gawin mo kami karapat-dapat sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Salamat, Lord, at amin ding dinideklara ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nananakit sa amin, Father. Let your forgiveness be upon them. Katagpuin mo sila, Lord, at i-rebuke ninyo sila sa kanilang mga ginagawa at bigyan ninyo sila ng pusong puno rin ng pagpapakumbaba na tanggapin ang kanilang mga kasalanan at magbago sila, Panginoon, nang sa ganyan na hindi sila mananakit ng kapwa at maging kami rin ay maging biktima ng pananakit ng kapwa, maging ng aming mga pamilya, ng aming mga asawa at mga bana, Lord. Father God, help us, Lord, strengthen us. Because apart from you, we are nothing. Guide us today kung ano man ang mensaheng nais mong iparating, sapagkat ikaw lamang ang aming pinaniniwalaan na Panginoong Kristo. Ikaw lamang at walang ibang Diyos na buhay na nararapat namin kilalanin, itaas at pasalamatan. Holy Spirit, ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, He is in our midst. So Holy Spirit, we believe that you are with us. Open the eyes of our hearts so that we will understand, maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa oras na ito at magamit namin itong mga mensaheng ito upang mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan. Balik tayo dito sa ating dating studio sa guest room sapagkat nandoon sa formal living room. Di ba? Hinakot na lahat ng gamit kaya ayan, ang gulo-gulo, pero napakabuti ng Diyos sapagkat naayos naman ang lahat. So, yung piano sana, yung grandbaby piano ay i-donate namin sa church at sila na ang mag-pick up doon sa bahay. Subalit, hindi yun nagawa ng church. So, kami pa rin ang nag-pick up sa piano at nagbayad tayo ng $500 para makuha yung
baby piano at mailipat. So, nung kahapon, nung nag-ayos na ako doon, ginalaw ko lang yung mga case ay nami-miss ko yung pag sa case, pagtugtog ng piano na kahit kaunti lang ang alam ko. Kasi yun ang aking obsession na makatugtog ako ng mga awitin para sa aking Diyos, para kay Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko kay Tito Brian, wag na natin tong i-donate. Ako ang yung music kasi ay nagpaparelax sa akin. Kaya tumutugtog ako ng sarili kong version ng mga music na as I worship the Lord, I make my own tune of music. So doon ako nagre-relax as I worship the Lord Jesus Christ. So yeah, no? Kaya balik tayo dito sa guest room. Ito na yung ating God willing permanent nating mga area kung walang gagamit sa guest room. Kung mayroon, yan ang sinasabing maghanap na naman tayo ng area kung saan doon tayo makapag-live. Hallelujah. Praise the name of the Lord. O ngayon, sino na ngayon ang nagbibinignit sa inyo dyan? Abalang-abala ang lahat ng mga binignit at kung ano-ano pa. Nakalimutan nila na hindi yon ang kahulugan ng pagpapaalala sa tao tungkol sa muling pagkabuhay o death and resurrection of Jesus. Tingnan nyo, nag-celebrate dito ang Amerika ng ganyan, pero sinasabi nila, Happy Easter! At yung egg hunting ng mga bata, sa halip na magkaroon ng inner reflection sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo, ang nakapokus ay ang celebration, ang mga activities na gagawin, ang mga ganito, ganyan. Wala na ang mga bata, mas lalo pa nilang niloloko. These kids are being deceived. What is the essence of Easter? Yung mga egg daw, mga ganyan daw. Bakit si Easter nang pinag-uusapan nyo dyan? Nasaan na si Jesus at ang halaga ng kanyang resurrection? Wala na. Kaya kayo dyan, I rebuke you in the name of Jesus. Hindi mahalaga yung mga binignit ninyo dyan, mga biko at iba pa. Ang mahalaga ay ang inyong personal reflection sa Diyos. Kung gaano niya tayo kamahal. At dahil sa kanyang pagmamahal, tayo ay nabigyan ng pagkakataon na tayo ay pabilang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. 15, 16, 17. Okay, so saan na ba tayo? Kahapon, tayo ay nasa ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galatia. Ayan. So, kahapon ay nirebuke tayo ng banal na espiritu na mayroon pa tayong iba-ibang araw na pinapahalagahan. Araw ng mga ganito, araw ng mga ganyan, araw ng mga ganito. So, rebuke Israel tayo kahapon sapagkat kung ano-anong mga celebration ang ating isinasagawa na para bang pag hindi darating ang celebration na yan ay hindi rin natin naaalala. So, dapat na kahit wala yung celebration ay naaalala pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Okay, so dito tayo sa Galatians 4 verses 21 to 31. Ito ay ang tungkol sa ang halimbawa ni Sarah at Hagar. So ano kaya itong pakahulugan ito? Ngayon, sabihin nga ninyo sa akin,
Kayong mga nais magpailalim sa kautusan, hindi ba ninyo alam ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roon na may 2 anak si Abraham. Ang isa'y anak niya sa kanyang alipin na si Hagar, at ang isa naman ay anak niya sa asawa niya na si Sarah. Ang kanyang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ngunit ang anak niya na sa kanyang asawa ay ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Maaari nating tingnan ang 2 babaeng ito bilang isang paghahalintulad. Kumakatawan sila sa 2 kasunduan. Si Hagar ay kumakatawan sa kasunduan ng ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Ipinanganak ng mga alipin ang mga anak niya. Si Hagar na kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia ay kumakatawan din sa kasalukuyang Jerusalem. Sapagkat ang mga tao sa Jerusalem ay naging alipin ng kautusan. Ngunit ang asawang si Sarah ay hindi alipin, at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit. At siya ang ating ina dahil hindi tayo alipin ng kautusan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, matuwa ka, baog na babae, ikaw na hindi pa nagkakaanak. Humiyaw ka sa kagalakan, ikaw na hindi pa nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat kahit iniwan ka ng asawa mo, mas marami ang magiging anak mo kaysa sa babaeng kapiling ang kanyang asawa. 28. Mga kapatid, mga anak kayo ng Diyos ayon sa pangako niya, tulad ni Isaac na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Noong una, si Isaac na ipinanganak ayon sa Espiritu ay inusig ni Ismael na ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganoon din ang nangyayari ngayon, inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan. Pero ano ba ang sinasabi sa kasulatan? Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya, dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak ng babaeng hindi alipin. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Okay. Sabi, antok pa. Kulang pa ang 7 hours. Okay. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung balikan natin ang lumang testament, lumang kasulatan, alam na natin ang kwento ni Sarai at saka ni Hagar, di ba? Si Abraham ay 100 na, si Sarai ay 90. Dati hindi yan Sarai yan siya, 90. Pero, hindi sila nagkakaanak. At maaring dahil nga hindi sila nagkakaanak, syempre walang magmamana sa mga ari-arian ng mag-asawa kasi hindi sila nagkaanak eh. So ang ginawa ni Sarah, gumawa siya ng sarili niyang paraan. Yung kanyang alipin na si Hagar ay pinatulog niya, pinahiga niya, pinasiping niya sa kanyang asawang si Abraham. So, at yun nga, pinasiping ni Sarah yung kanyang asawa, ay yung kanyang alipin kay Abraham para magkaanak. At sabi ni Sarah, ay okay para magkaanak kung mayroong tagapagmana.
Subalit, nung si Hagar ay nagbuntis na, nagbago ang ugali ni Hagar, naging mayabang na si Hagar, dahil nga, at tinutudyo na niya si Sarah, na, baog na babae, ganyan. Samantalang si Sarah naman, ang nag-utos sa kanya na makipagsiping kay Abraham. So, yung si Hagar ay nabuntis at nagkaanak at yun si Ismael. So, si Ismael yun at si Hagar yun ang naging pain sa puso ni Sarah dahil sa bawat nakikita niya si Hagar at si Ismael ay mas lalo siyang naiinsulto sa kanyang pagkababae dahil baog nga siya. So, yun yung makita mo mga ka-Team Jesus na yun ang minsan nasasaktan tayo nang dahil na rin sa ating kagagawan. Because of our own decision, kaya tayo ay nasasaktan. We reap, no? Kung ano man yung ating itinanim, ayun ang ating inani. Kaya, kung hindi man maganda yon at hindi natin hiningi sa banal na espiritu ang ating mga gagawin, ang mga desisyon, kaya bumabalik din sa atin at tayo rin ang nasasaktan. So, yun ang nangyari kay Sarai, na kung saan siya naman ang sariling nagdidesisyon, hindi naman siya humingi sa Diyos ng desisyon o paraan. Lord, anong paraan ang gusto mo? Hindi naman siya humingi. Nagdesisyon man lang siya mag-isa na ipasipingin niya si Hagar, yung kanyang alipin doon kay Abraham. So, sa bawat nung masilang na si Ismael at gustong-gusto ni Abraham, no? Ni Abraham si Ismael, nagkaanak nga sila. 'Yun ang kanyang panganay, kaya nag-enjoy at si Hagar ay mas lalo pa siyang yumabang at palagi niyang tinutudyo itong si Sarai na baog ganyan. So, si Sarai ay iyak ng iyak siya. Nakikita 'yon ng Diyos ang pag-iyak ni Sarah. Sapagkat may ipinangako ang Diyos kay Abraham na mula sa kanyang laki ay dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa laki niya. Sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng tao. So dito, inihambing ang dalawang babae at ang kanilang mga anak. Si Hagar ay nanganak ayon sa natural na likas na pagpanganak ng tao. Kasi bata pa si Hagar, no? Siyempre, nang isiniping niya, nang nagsiping sila ni Abraham, ang lalaki naman ay wala man yang till death man yang lalaki, ang kanilang fertility ay till death yan. Samantalang tayong mga babae, pagdating natin ng menopausal, alibawa ako, last year, o the other 2 years ago, balik wala yung aking menstrual flow, hanggang sa wala na talaga, at ay, ang sarap ng aking pakiramdam, no? Dahil wala na akong menstrual flow. Ang gaan-gaan ng aking feeling, very, very untidy, at saka uncomfortable na mayroong kang dalaw buwan-buwan, no? So, yon, hindi na ako pwedeng manganak. So, pero si Sarai, hindi yung menopause na siya, pero ever since, ay baog talaga siya. Hindi siya nakakangat, she's not capable of bearing a child. So, kapag ang babae ay nasa menopausal na, wala na ang fertility ng babae, hindi na makaanak. Pero pag ang lalaki, kahit nasa, anong edad na yan, 100 years pa yan, anong edad yan, 70, 80, matanda na, pag ang kanyang asawa ay bata, magkakaanak pa rin yan. Kaya si Hagar ay nabuntis ng natural na paraan. Samantala, dahil may pangako ang Diyos Ama kay Abraham na dadaloy sa kanyang dugo o sa kanyang mga
mga anak o sa kanyang lahi. Yung pagpapala ng Diyos Ama ay hindi yun sa likas na paraan ng tao, kundi sa paraan ng Diyos. Kaya dumating nga, di ba, nandiyan yan sa Biblia, dumating ang mga anghel at sinerve sila ni Abraham, pinakain, at sinabi ng mensahero ng Diyos na sa susunod na taon si Sarah ay magbuntis. 'Di ba? Na kung saan nakarinig si Sarah, narinig ni Sarah, at nang narinig ni Sarah ay humihiyaw siya ng tawa, ng gabi ang tawa, humahalakak siya ng pagtawa, sapagkat ako mabubuntis, ako magkakaanak. 90 years na kaya ako, paano pa ako magkakaanak? Oh. Ang sabi ng mga, bakit tumatawa si Sarah? Is there anything impossible with the Lord? Is there anything impossible? Imposible ba? Aduna ba mayroon bang mga imposible na hindi kayang gawin ng Diyos? Oh. At yun na nga, dahil yun ang pangako ng Diyos Ama, si Sarah ay nabuntis. At yung kanyang ibinuntis, yun ang si Isaac. So, yun ang pangako ng Diyos Ama na hindi sa pamamagitan ng natural na paraan, kundi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, si Sarah ay nabuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kasi imposible yan eh. Imposible yan. 90 years old na mga anak yan. Imposible. Wala naman yung ovary. May ovary pero hindi na functional. Wala naman yung mature egg cell. Hindi naman yan nag-regulate ang kanyang reproductive system. No? Pero walang imposible sa Diyos. So dito, kinumpara ni Pablo ang dalawang ina. Si Hagar ay ikinukumpara sa mga Hudyo, sa mga Israelita na nakapokus doon sa anong bundok yun? Oh? Doon sa Mount Sinai, na kung saan nandoon nakipagkita si Moises doon sa Diyos Ama through the burning bush, no? At nandoon ang commandments. Samantalang si Sarai, anong sabi dito? Ngunit ang asawang si Sarah ay hindi alipin at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit at siya ang ating ina. Oh. Ang mga Hudyo na nakapokus sa tuntunin, sa kautusan na ganito, ganyan, sila yung likas na mga alipin ng kautusan ng batas. Samantala, si Sarah, siya ang bagong Jerusalem. Siya ang bagong Jerusalem na kung saan hindi siya naaayon sa batas ng tao. Kasi ang batas ng tao, pag ikaw ay menopausal na, ang babae menopause na, wala na siyang buwan ng dalaw, imposible na yan na magkaanak. No? Yan ang likas. Yan ang batas ng tao. Pero pag sinasabi natin kapangyarihan ng Diyos, kahit si Sarah ay 90 years old, nabuntis siya. Paano siya nabuntis? Nabuntis siya ng dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama. No? So itong si Sarah, hindi siya naaayon sa likas na katawan ng tao, kundi siya ay naaayon sa kapangyarihan, sa himalang ginawa ng Diyos sa buhay niya. So, between kay Hagar at kay Sarah, tayo na binago ng Diyos at tayo na mga hintil na naniniwala kay Panginoong Jesucristo sa John 3:16, na kung saan siya ay ipinadala ng Diyos Ama, ang Diyos ay nagpakatawang tao, the Word become flesh. Ayan si Panginoong Jesucristo, at ito isinilang sa isang babaeng birhen
birhen, na ibig sabihin nun ay hindi pa siya nadumihan, hindi pa siya nagalaw ng isang lalaki, no? At isinilang, at siya ang naging sakripisyo, siya ang naging ultimate sacrifice ng Diyos para sa kasalanan ng mga tao ng sanlibutan, na kung sino man ang maniniwala nito, sino man ang tatanggap sa Kanya, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh. So yun mga ka-Team Jesus. Yun ang bigyan natin diyan ng pansin. No? Tayo, we are, di ba, sabi na sa salita ng Diyos sa Galatians 4:7, we are no longer slave. I'm no longer a slave of sin. I am a child of God, and therefore I am an heir of the inheritance of Abraham. So dito, ito si Sarah, matuwa ka, baog na babae. Yan ay nasa Galatians 4 verses 27. Matuwa ka, baog na babae, ikaw na hindi pa nagkakaanak. Humiyaw ka sa kagalakan, ikaw na hindi pa nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat kahit iniwan ka ng asawa mo, mas marami ang magiging anak mo kaysa sa babaeng kapiling ang kanyang asawa. So yun ay isa sa mga dapat nating bigyan ng pansin, mga ka-Team Jesus. Na ibig sabihin nun ay itong si Sarah, ito ang baog na ito eh. So, magpuri siya sa Diyos. Magpasalamat siya sa Diyos. Sapagkat kahit siya ay baog, magkakaanak siya. Humiyaw sa kagalakan, ikaw na hindi nakakaranas ng sakit sa panganganak. So, yun ang nangyari kay Sarah. Nakaranas siya ng pagbuntis, nakaranas siya ng panganganak. So, isa siyang pinagpapalang babae sapagkat dahil ganun na lamang ang edad niya, 90 years old, ay binigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos ng dahil sa pangako ng Diyos Ama sa kanyang asawa o kanyang bana na si Abraham. So kung titingnan ninyo mga ka-Team Jesus, ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. Ang pangako ng tao nagbabago. Subalit ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay ng bawat isa. Kaya ikaw, tandaan mo itong salita ng Diyos at maglagay ka ng journal sa sarili mo, notebook. Ay, pag nag-impress ang banal na Espiritu sa iyo, mayroong pangako na sinasabi dyan sa salita ng Diyos at ito ay nilagay niya sa puso mo. Ilagay mo yun sa journal mo. Anong date ngayon nung ikaw ay nag-meditation? Halimbawa ngayon, nag-meditation tayo. Ang Holy Spirit ay nag-impress sa'yo na ganito. Ilagay mo yan, April 19, 2025. Ito ang promises of God in my life. O dapat yun ang ilagay natin. So ito, kaya ito yung ating panghahawakan na mga pangako, hindi yung manifest na ganyan. Anong mag-manifest ka? Ano ang pinagbabatayan mo ng manifestation mo na yan? Sarili mo. Pero tayong mga Kristiyano, ang pinagbabatayan natin sa mga mangyayari sa buhay natin sa hinaharap ay yung mga pangako ni Panginoong Jesucristo, mga pangako sa salita ng Diyos. Kagaya namin ba sa D&G, di ba? Sinabi na kwento ko na sa inyo na pagod na si Tito Brian, ayaw na niya 2 months ago dahil ang daming mga babayaran kanyan. Pero ang Diyos ay nagbigay ng vision sa akin na huwag kang bumitiw, gagamitin ko ang D&G Rehab upang sa ganoon ay ito ay ang nakikita ko doon sa aking vision ay mula sa isang lugar na kung saan ay tuyo ang mga lupa ay tuyong-tuyo, ang mga damo ay patay, ang mga puno ay brown, patay na ang mga puno, wala ka nakikitang buhay.
Tapos, biglang nakikita ko dito, ito ang D&G Rehab na parang tubig na dumadaloy. Yung sariwang tubig, yun bang tubig ng river na hindi maalat, kundi fresh water sa lake, you know? Fresh water na sa sapa na pwede nating inumin. At yun ang biglang dumaloy siya, ganyan. Yun ang pinakita ng Diyos, dumaloy. That was 2015. Nang kami ay nag-prayer at sabi ng Holy Spirit, you fast, you pray and fast for D&G. So dumadaloy siya. Ang pinakita ng Holy Spirit sa akin sa vision. Dumadaloy yung malinis na tubig. Tapos nadaanan yung itong mga punong ito na patay na, nadaanan siya itong mga tanim na ito na patay na, itong mga damo na ito na patay na, itong mga nadaanan siya, nadaanan ng sariwang tubig na yon. Ayan, sariwang tubig. Nababago ang kanilang anyo. Biglang unti-unting nagiging green. Tapos nakikita ko yung wow, ang lawak. Ayan, ang lawak doon, punong-puno na ng mga buhay na mga tanim. Ang mga dahon ay nagiging green. Nakikita ko yung ang ganda ng paligid na green siya. Yun ang aking nakikita 10 years ago sa D&G. Kaya sabi ng Holy Spirit, do not give up on it. You stood up, you stand up. Akong gagawa ng paraan para sa iyo. Kaya tinayuan ko ang D&G. Kahit na wala akong alam, kahit na ako ay pinagtatawanan ng ibang mga agency, ako'y sinasaktan nila, ako'y ginito nila, at ako'y umiiyak lang dito, itong bed na ito sa guest room, ito yung hanggang ngayon pinapaalala ng Diyos sa akin, ang bed na ito, dito ako umiiyak. At hindi ako nagsusumbong na kung sino-sino, nagpo-post sa Facebook na kung ano-ano. Dito ako umiiyak sa bed na ito. 10 years ago, ang bed na ito ay nandito na. Doon sa Brindisi Court, sa bahay ng Diyos. Dito ako umiiyak. Iniiyak ko sa Diyos ang lahat ng aking nararamdaman, ang sakit, ang pang-iinsulto, at lahat-lahat. Dito ko iniyak. No? So, the Holy Spirit comforted me at sabi niya, okay, magpahinga ka. Kaya ako, nakakatulog ako dahil dito ako sa bahay lang ako nag-oopisina sa D&G. So, nakakatulog ako ng mga ilang minuto, ilang oras, di ko na namamalayan. At pagising ko, ayan, nag-refresh na naman ang aking pakiramdam. Tuloy na naman, no surrender. Magpahinga lang pero hindi pwedeng sumuko. O see? Ang pangako ng Diyos ay hindi napapako. So itong si Sarah, si Sarah ang ating ina. Hindi si Mary our mother. Hindi si Mary ang ating ina. Kundi si Sarah, because Abraham is the father of all nations. Kaya si Sarah, ang tunay na asawa ni Abraham, is the mother of all nations dapat, hindi si Mary. Ayan na naman ang deception ng kaaway ng Diyos. Mary, the mother of God. Mary, the mother of ang aming ina, ang ating ina. Bakit natin naging ina si Mary? Tapos, bakit naging mother siya ng God? Si God, walang ina si God. Walang ina si God. Kaya nga si Jesus, pagkatapos nandoon na yung resurrection niya, nandoon na siya sa cross, di ba? Sa Friday. Wala namang sinabi doon na Friday. Before the Passover. Passover meal, yun ang Friday, Passover meal. Ang Roma na ang gumawa ng araw niyan, araw ng anong ganyan. Pero sa Israel, nung nangyari yun, walang Friday, before the Passover meal. Yun. Ngayon,
Nung nandoon na siya, ipinako na siya sa cross. Ganyan. Tapos, nandoon si Mary sa paanan, di ba? Nandoon si Mary sa paanan at nandoon din si John. Si John, si Santiago, sila ay mga anak ni Mary at ni Joseph. Si James, si John, mga anak yan sila ni Mary at ni Joseph sa likas na pagpanganak. Naintindihan natin yun? Malalim na itong pinag-uusapan natin eh. Kung hindi ninyo na naintindihan, hindi kayo nakapag-umpisa, mahirapan kayong mag-intindi sa revelation ng Holy Spirit sa atin. No? Lalo na kung hindi kayo regular na nakikinig sa salita ng Diyos. O ayan o, mula sa 21 ay naging 13 na lang kayo. See? Pasok, papasok-pasok, paalis-alis kayo dyan. Kaya tingnan ninyo yan siya kung continuous ba ang kanyang pagpunta rito sa buong hanggang sa matapos ang Word of God. No? Oh. See? Tingnan ninyo yan. Si John at si Santiago ay anak ni Mary at ni Joseph. Maaring sila ay magkapatid ni Jesus sa ina dahil pareho naman sila ng ina. Lumabas si Jesus sa sinapupunan ni Mary. Yan. Kaya nung nasa cross si Panginoong Jesucristo, andoon ang kanyang ina, nandoon si Mary, umiiyak, oh, my child, anak, ganyan-ganyan. Malapit nang mamatay si Jesus. Anong sabi niya? Hindi naman niya sinabi, Mama! Hindi man niya sinabi, Mama! Mama Mary! No! Anong sinabi niya? Son! Ano sinabi niya? John! Behold your mother! So, si John ang tinawag ni Jesus. John, behold your mother. Na ibig sabihin nun, John, ingatan mo ang nanay mo. Hindi man niya, mother. Hindi man niya sinabi, mother. No. John, behold your mother. Hindi natin naintindihan yan. Ibig sabihin nun, si Mary ay hindi niya ina. Instrumento because Jesus is the God the Father na nagpakatawang tao nga, kaya siya ay naging anak. Nung siya ay bata pa, tinatawag niya si Mary na mama, ganyan. Kasi nabubuhay siya bilang tao. Pero nung siya ay ipinako sa krus na, siya ay Diyos na. Wala siyang mga magulang. 'Di ba nung siya ay nagpi-preach doon sa Jerusalem at hinahanap siya ni Mary at ang kanyang mga kapatid kung nasaan na si Jesus. At sabi ng mga may nagsabi, Master, your mother and your siblings are here. Oh. Sabi ng isa doon, teacher, ang iyong mama at ang iyong mga kapatid ay nandito, hinahanap ka. Anong sabi ni Jesus? Naalala ninyo yon? Anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, who is my mother? Who is my brother? Who is my sister? Gayong siya ang Diyos. My mother, no? And my brothers and my sisters are those who follow the command of the Lord. The command of God, my Father. Oh. Ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, sino-sino, ay yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Yun ang sabi niya. Yun ang kanyang mga kapatid. Yun ang kanyang nanay. Yung kanyang nanay, yun ang kung sino ang sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. O see? Kaya dito tayo, balik tayo dito sa sinasabi.
So, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. So, tayo, dahil tayo ay nailigtas at tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng himala. Hindi man tayo nailigtas sa pamamagitan ng sariling karunungan ng tao. Ano na naman ang nangyayari dyan sa inyong lugar? Mayroon na namang nagpapapako dyan sa krus. Mayroon na namang nagpo-prosesyon na kung saan totoong tao nagpapapako sa krus daw, nagaganyan, nagpapako sa krus. Sabi nga, huwag na nating gawin yan. That is blasphemy. It's finished! Tapos na yan! Isang beses lang yung pagsakripisyo ni Panginoong Jesucristo sa krus. Isang beses lang yan nangyari. Hindi yan buwan, hindi yan taon-taon na isinasagawa. Isang beses lang yan nangyari. 2,000 years ago. Bakit ang tao ginagawa nila yon? Sapagkat sila ay alipin. Alipin ng kasalanan. Hindi nila naintindihan na hindi natin kailangang ulit-ulitin yung ginawa ni Panginoong Hesus sapagkat walang maaring gumaya sa kanyang ginawa. Pero ano nangyari na naman? Lumaganap na naman ang daming mga pagsasakripisyo daw, ganito, ganyan. Pero wala namang nangyayaring pagbabago pagkatapos ng Holy Week. We are just fooling ourselves. Niluloko lang natin mga sarili natin. Niluloko lang nilang mga sarili nila eh. Pakitang tao lang yung ginagawa nila sa araw, sa panahon ng Holy Week. Pakitang tao sapagkat hindi nakikita ang pagbabago ng mga buhay nila. No? Ayon dito sa salita ng Diyos, sa Galatians, no? Tayo ay isinilang hindi sa karaniwang panganganak. Kaya nga naging born again in spirit. Ang pagiging born again natin in spirit ay nasa pamamagitan yan ng himalang ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na nagpakatawang tao, na naging tao, na sinakripisyo, pinako sa cross. Ang cross ay isang sumpa na nagpapaalala sa atin na tayo ay makasalanan. At nang dahil sa sakripisyo ni Panginoong Jesucristo sa cross, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang inalay niya para sa kasalanan ng tao, kaya tayo ay nagkaroon ng himala, miracle. Tayo ay nalinis, tayo ay nailigtas sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Panginoong Jesucristo, paniniwala natin sa Kanya, pagtalikod sa ating mga kasalanan, pagpabaptismo sa tubig. Kaya tayo ngayon ay naging tagasunod ni Kristo, tayo ngayon ay naging disipulo ni Kristo, at naging kabahagi sa pamana na ipinangako ng Diyos Ama kay Abraham. At dahil ang pangakong ito ay hindi para sa mga side bit na yan, sa mga kabit at sa iba pang mga anak, kundi para sa legit na mga anak, hindi sa mga illegitimate, kundi sa mga legitimate na mga anak na bound by marriage. So, si Sarah ang married kay Abraham. Kaya, mula kay Abraham, ang pagpapala ay doon sa kanyang asawang si Sarah. Si Sarah doon sa kanyang anak na si
Isaac. So si Isaac at ang kanyang mga lahi o mga angkan ang magmamana ng mga pangakong pagpapala na ipinangako ng Diyos Ama sa kanya. At dahil si Jesus, si Jesus, si Mary at si Joseph ay kabahagi, alam na natin yung ancestors ni Jesus, di ba? Alam na natin yun, ang ancestor ni Jesus. So si Jesus ay galing doon sa ancestry ni Isaac, hindi kay Ismael. So 'di ba maganda kapag pinag-aralan na natin ang lumang tipan ba? Kasi yung lumang tipan, maiuugnay natin siya sa panibagong tipan, yung Old Testament. Kaya nga paano nalaman ni Tita Bits ang ganito? Sapagkat before pa, years ago pa yan, binasa ko na ang Genesis, mula Genesis, Exodus, hanggang sa matapos ko ang Old Testament. Bago pa ako ginamit ng Diyos ngayon. So, kundi ko alam ang kwento sa Old Testament, paano ako gagamitin ng Holy Spirit. So we have to do our part. Kailangan natin, kung gusto nating gamitin tayo ng banal na Espiritu, kailangan nating magbasa, pag-aralan ang salita ng Diyos. So kung ano man yung ating mga natutunan, maaaring sabihin natin na nakalimutan na natin yun. Pero pagdating ng panahon, ibabalik ng Holy Spirit sa atin yun para maiugnay natin sa ating pinag-uusapan ngayon. Ganon ang Holy Spirit, yung wisdom niya. No? So itong si Isaac, ang laki ni Isaac, doon umiikot ang pamana ng Diyos Ama. Yung laki ni Isaac. At si Jesus ay galing sa laki ni David. So doon dumadaloy sa angkan ni Isaac ang pagpapala ng Diyos. Ang sinasabi niyang, I will multiply, I will make you the father of all nations. Ayun ang pangako ng Diyos sa kanya, kay Abraham. So tayo, dahil tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng himala, sa pamamagitan ni Hesukristo, tayo ngayon ay naging adopted children of God. At dahil tayo ay adopted children of God, we can call God Abba. Our Father, Diyos Ama, Ama na nasa langit. At dahil Ama na natin ang Diyos Ama, kabahagi na tayo sa pamanang ipinangako ng Diyos Ama kay Abraham. So dito si Sarah ang ating ina. Hindi si Hagar, sapagkat si Hagar ay yung karaniwang pagsilang yun. Si Sarah, ang kanyang pagbuntis at pagsilang ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya tayo ay muling naisilang, naging born again sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Naintindihan natin yun? Kaya hindi na tayo alipin ng kautusan, kagaya kay Hagar. Tayo ay malaya na at tayo ay naglalakad sa pamamagitan ng biyaya at kaawaan at biyaya ng ating Diyos Ama. At dahil doon, ang sabi dito sa salita ng Diyos, no? Ang sabi dito sa salita ng Diyos, dito sa 28, no? Mga kapatid,
Mga anak kayo ng Diyos ayon sa pangako niya. Tulad ni Isaac na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. No? Noong una, si Isaac na ipinanganak ayon sa Espiritu ay inusig ni Ismael na ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganoon din ang nangyari ngayon. Inuusig tayo na mga taong nais magpaalipin sa kautusan. Pero ano ba ang sinabi sa kasulatan? Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya. Dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak ng babaeng hindi alipin. Mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. Kaya nga si Ismael at si Hagar ay pinalayas. Diba? Pinalayas siya, pinaalis. Pero naawa naman ang Diyos sa kanya at dahil sa kawaan ng Diyos ay tinulungan naman niya si Hagar at si Ismael doon sa wilderness. So tayo, hindi yung mga anak na illegitimate, ang sabi doon ay hindi makapagmamana ng mga mamanahin ng mga anak ng hindi alipin. Oh. Si Sarah ay hindi alipin, hindi likas, kundi si Sarah, ang pagpanganak ni Isaac kay Sarah ay sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Sa makatuwid, tayo ay mga anak ni Sarah. Kaya tayo, spiritually, we are the children of Abraham and Sarah. Sa makatuwid, isa tayo sa makakatanggap sa pangako ng Diyos Ama sa mga buhay natin. Sa makatuwid, tayo, we are richly blessed. Mayayaman tayo mga kapatid, mayayaman tayo. Kaya lang, hindi natin nagamit ang kayamanan na yan sapagkat ignorante tayo na mga Kristiyano na tayong matagal, mga Kristiyano na tayo ngayon, pero namamatay yung ibang mga Kristiyano na mga mahihirap. Bakit? They are being deceived by the enemy. They are not studying the Word of God nang sa ganun maintindihan natin, oh, I am a child of God. I am part of the promise of God of Abraham. Therefore, I supposed to claim the Abrahamic inheritance in me and in my family. Paano ba yumaman si Abraham? Paano ba dumoble ang kanyang mga kahayupan, dumoble ang kanyang mga alipin? Sa palagay ba natin, sa palagay ba ninyo, si Abraham ay nakaupo lang ng ganyan, naghihintay na, Lord, nasaan ang aking inheritance? Nasaan ang aking pamana? Nasaan ang aking ganyan? Ganun lang? No! Si Abraham ay kumilos. Si Abraham ay nagtrabaho. Si Abraham ay buong araw na nandoon sa field, yung kanyang mga alagang karnero ay inaalagaan niya, pinapakain niya hanggang sa sila ay dumami, hindi na niya kaya, naalagaan na siya ng mag-isa, kaya bumili siya ng mga alipin, kasi ang mga alipin dati ay sa kanila ay binibili nila yun eh. So bumibili siya, o so may pera na siya doon sa market, di ba? Sa kanilang market. Kagaya ng nangyari kay Joseph, no? Si Joseph ay nakadisplay doon sa mga alipin. binili si Joseph. So, dumami ang kanyang mga hayupan, bininta niya doon sa market, at dahil sabi niya, yan siguro nangyari sa loob ng ilang taon, ilang dekada, ay hindi ko na kayang i-manage ang aking mga hayupan dahil marami na sila. Minultiply ng Diyos. So, ano ibig sabihin nun? Kumikilo si Abraham. Gumagawa si Abraham. Hindi lang siya nakatungangang nakaganyan, parang si Juan Tamad, naghihintay na mayroong
mahuhulog sa bibig niya itong bayabas na hinog. Samantalang may dumaan, nakatulog na lang si Juan. May dumaan, uy, may bayabas na hinog. O di kinuha. Ibig sabihin nun, may kilos, may action na ginawa ang tao. Para sa ganun, pagpapalain siya ng Diyos. Hindi kung tayo, nakatunganga lang tayo at sabi natin, I am a child of God. I'm no longer a slave of sin. I am a child of God. I am rich. Nakatunganga ka lang yan. Paano ka maging rich? Oh. Halimbawa, kami rito. Ako, nagtatrabaho ako sa Joy Home Healthcare. More than 8 hours na nandun ako sa opisina. Pagising ko sa umaga o kaya sa gabi pa, ay mag-aano pa ako sa D&G Rehab. Magtrabaho pa ako, mag-schedule, ang payroll, ang mga assignments, mag-billing pa ako, ganyan. Si Tito Brian, nagtatrabaho, umaga, nagpipaperwork kahit madaling araw para matapos, masubmit, mabayaran. At sabi ng Panginoon, I will bless the works of your hands so that you will be a blessing. So sa pamamagitan ng ating pagkilos na ginagabayan tayo ng banal na Espiritu, na kiniklaim natin, Father God, you will bless the works of our hands. I-pour out mo ang iyong mga pagpapala sa amin, Lord. We are claiming the Abrahamic inheritance in us, in our family, in your business, in the name of Jesus. Pero we have a role to do. Mayroon tayong papel na ginagampanan. Hindi tayo pwedeng magtamad-tamad lang. The Lord hates a lazy person. Hindi pwedeng magtatamad-tamad lang tayo, naghihintay lang tayo na, ay, bibigyan ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. No! Sabi niya, I will bless the works of your hands. So sa pamamagitan ng ating mga ikinikilos, ng ating pagtrabaho, pagpapawis natin, upang tayo ay kumita, ipagpapalain tayo ng Diyos niyan. I-multiply niya yung ating pagtatrabaho, ayusin niya, ganyan. Ang business, ipapalawakin ng Diyos, ang mga business nyo dyan mula sa from scratch. Mag-uumpisa kayo, tapos mag-spread out na siya, ganyan. Yan ay pangako ng Diyos yan na kung inyong pinaniniwalaan, ang business na pinag-uumpisakan ninyo, ay lalawak yan kung ito'y inyong ibinibigay, idinededicate ninyo yan sa Diyos. Pero kung ang inyong mga iniisip, ang mga motibo ninyo ay, yayaman na ako, para sa ganoon ay maging ganito ako, maging ganyan ako, ay para makabili ako ng magandang bahay, para makabili ako ng magandang sasakyan, para makabili ako ng mga jewelries, para makabili ako ng mga kung ano-ano. O yan, na-post dyan pinost dyan ni Brother Alan, Ano ang halaga? Ano ang halaga ng lahat ng mga bagay? Nandiyan, pinost ko nga dyan, sa ano ba yan? Tingnan natin yung nandoon yun nandoon yung bang namatay ang isang tao. Ito, Yan, Hindi nyo nakita yan? Kita nyo yan? Kita mo? Ito ay isang libingan na hinukay ng archaeologists. Tingnan ninyo ang kanyang libing. Precious thumb. Precious, expensive thumb. Tingnan ninyo. Ano nangyari dyan sa niya, Sa kanyang libing, ayan, yan, tingnan ninyo, Ayan, dala-dala niya lahat ng mga kayamanan niya sa libing niya.
Ano, oh? Tingnan ninyo, anong nakikita nyo dyan? Nandiyan yan, pinost ko yan, oh. Anong nakikita nyo dyan? Mabubuksan yung kahon na yan. At tingnan ninyo, anong laman dyan ng kahon na yan? Ha? O yan, oh, maraming pera, maraming mga jewelries. O, yan siya, oh. O, see? Kita nyo yan? Oh, ang daming pera. Ang daming pera, oh. Ang daming pera, oh. Oh. Ang daming jewelries. So, anong halaga ngayon yan? Lahat ng bagay ay iiwanan natin. Kita nyo yan? Yan ang sinasabi natin. We are blessed to be a blessing. Kung ang ating motibo ay upang tayo, pagpapalain tayo ng Diyos, i-pour out niya ang ating blessing, i-multiply niya yung ating mga stocks, yung ating mga business na binigay niya sa atin, sapagkat ang atin ay we dedicate this to the Lord, na ito ay gagamitin ng Diyos para sa kanyang ministry. Pagpapalain ng Diyos yan. There is no doubt on that. Bakit? Dahil para sa Kanya ang ginagawa mo. It is for Him na ginagawa mo yan. It is for Him. Okay? So, ginagawa mo yan. So, ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Hindi para sa sarili natin, kundi para sa Kanyang kapurihan. Pag ang ating motivation, pag ang ating motive ay hindi para sa sarili natin, kundi para sa Kanya, magugulat ka kung paano i-multiply ng Diyos ang mga ari-arian mo, ang mga businesses mo, ang mga negosyo mo. Bakit? Kasi ang intention mo is not for yourself, but for the Lord. Bless me, Lord, so that I will be a blessing to others. Ganyan. Pero ang iniisip mo ay para marami akong pera. O tingnan nga niyo yung namatay na yun. Ang kapal ng kanyang gold dito. Magkano kaya yun? Ilang bilyon kaya, milyon kaya yun? Ang daming pera na nakalagay. Bandol-bandol na mga pera. Meron pang mga watches na ang mamahal. Kung sana ay inoffer niya sa Diyos yun, kung sana ay gumawa na siya ng charity institution, na kung saan gumawa na siya ng mga gusali, o kaya ay nagkaroon na siya ng mga AIGP, na yung mga maliliit na mga negosyante, halimbawa tayo, from scratch, magaling tayong magluto ng ganyan, magaling tayong mag-crafting ng ganito, wala lang tayong puhunan. Kung ginawa na sana niya yon, na tinulungan niya, sinong tinulungan niya ng mga ganyan, pero hindi yung binibigay lang, yung may responsibility ba? Para yung binigay naman nila, yung binalik nilang pera ay ibigay naman sa iba. Di maraming natutulungan, maraming aasinso. Kung ang ating isipan sana ay hindi lang tayo. Kundi ang iniisip natin para sa kapurihan ng Diyos. Para kung matulungan natin itong mga taong ito, anong gagawin nila? Anong sabi dun sa salita ng Diyos? Magpasalamat sila sa Diyos. Dahil binago sila ng Diyos, dahil pinagpapala sila ng Diyos. Yun, dapat. So, yung mga kayamanan na yun, biruin nyo yun, nakatago lang doon for how many years, how many decades, centuries, samantalang ang daming mga nangangailangan, ang daming mga gutom, ang daming nag-iisip na, kung mayroon lang sanang tutulong sa akin, kung mayroon lang sanang maniwala sa akin, kung mayroon lang sanang magpahiram sa akin ito, Lord, ay gagawin ko ito, iingatan ko ito, ipapalaguin ko ito. Ganyan ba? No? At kung kayo ay pinaniniwalaan ng Diyos,
na may taong pinadala ang Diyos para kayo ay matulungan, be responsible. Gamitin natin ang pera para mapalago itong gusto ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating mga kamay. Huwag nating i-divert ang pera sa kung saan-saan. Huwag i-divert. Dapat ay nakapokus. Okay? Nakapokus dapat. Nang sa ganon, no? Nang sa ganon, ay kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, ipagkatiwala ng Diyos yung mga malalaking bagay sa atin. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyong mga salita ngayon, Banal na Espiritu, na mas lalong nagpapalinaw sa aming mga naiunawaan, sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sapagkat kami ay sa aming pagiging born again, hindi kami isinilang sa karaniwang paraan ng pagsilang, subalit kami ay muling isinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Kilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Gagalaw kami, ikikilos namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, sapagkat ang pananampalataya na walang kilos ay walang halaga. Ang kilos na walang pananampalataya ay wala ring halaga. Ang pananampalataya at ang aming pagkilos ay dapat na magkasama. Faith without works is dead. Works without faith is nothing, is useless. So Lord, pagpapalain mo po ang bawat isa. Maraming salamat sa kalinawan na ibinigay niyo sa amin, na kami ay hindi anak ni Hagar na isang alipin ng kautusan, kundi kami ay mga anak ni Sarah na nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos Ama, nang dahil sa iyong kapangyarihan Diyos Ama, ay nagkaroon ng anak, kahit siya ay baog. Sa makatuwid, isa kami sa mga anak ni Sarah, at isa kami sa makakapagmana sa mga pangako mo, Diyos Ama, kay Abraham at kay Sarah. Oh, hallelujah. So, andito kami. Kinikilala namin, we are claiming the inheritance of Abraham through his legal wife, Sarah. Lord, pagpapalain mo po, Panginoong Jesucristo, ang aming mga kamay. Pagpapalain mo po kung ano man po ang aming mga trabaho, kung ano man po ang aming ang mga negosyong ibinibigay nyo sa amin. Pagpapalain nyo, Panginoon, hindi para sa amin, kundi para sa iyong kaharian. Na magamit mo po kami upang sa ganoon, Lord, maraming matulungan, maraming maihaon ang kanilang mga buhay sa kahirapan, na mayroon silang mga talents, mayroon silang mga gifts na ibinigay mo sa kanila, Lord, na gamitin mo kami nang sa ganoon. Pagpapalain mo, you multiply, Father God, yung mga negosyo namin, you multiply, Lord, kung ano man po ang aming mga resources, you multiply them in 100-folds, in 1,000-folds, nang sa ganoon kami ay maging pagpapala sa iba para sa iyong kapurihan, Diyos Ama. Nang sa ganun itong mga taong ito ay magpapasalamat sa iyo sapagkat mayroong kang ipinadalang answer ng kanilang mga prayer request upang maihaon sila sa kahirapan, upang maihaon sila sa kanilang mga sitwasyon at mabago ang kanilang mga buhay, na sila ay mamuhay rin na mapayapa, mamuhay na masagana, sapagkat sila ay mga anak mo, Diyos Ama. Oh, hallelujah! Glory to God Almighty, Holy Spirit. Maraming salamat po. Dinideklara ko ang mga pagpapala ni Abraham
sa inyong mga buhay, sa kahit na sino pa mang nandito at naniniwala kay Panginoong Hesukristo. Tinanggap si Panginoong Hesukristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at sila'y nagpabaptismo at binalikuran ng kanilang mga kasalanan. I declare the Abrahamic inheritance upon you, to you and your family and your family and your family, and from generations to generations, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, salamat po, Lord. Salamat po sa lahat ng kaalamang aming natutunan, mga karunungang hindi namin natutunan, Lord, sa mundo, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita at sa pamamagitan ng iyong presensya. Oh, hallelujah. Glory to God Almighty. To you be all the glory and honor. Lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa Diyos Ama, sa iyong walang katapusang pag-unawa, walang katapusang pagmamahal sa amin, walang katapusang pagpapaunawa sa amin, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay binabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Woohoo! Ang sarap lang ng pakiramdam, mga ka-Team Jesus. 7:33 na, mga ka-Team Jesus. Okay! Ang sarap pag-usapan, no, ng salita ng Diyos na binubuksan ng Diyos yung ating pag-unawa ba na, ako ay pagpapalain ng Diyos sapagkat yan ang pangako niya kay Abraham, at ako ay anak ni Abraham at ni Sarah. Sa makatuwid, kabahagi ako ng pamana na natinanggap ni Isaac. At ang mga laki ni Isaac. Hallelujah. Kaya dapat ay paninindigan natin yun. Maging responsable tayo. Hingin natin sa banal na Espiritu ang gabay. Ito na yung pera na pinagamit sa atin. Anong gagawin ko nito, Lord? Tulungan mo ako. Bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganito. Mag-umpisa ako sa business, mag-umpisa ako. Ganon dapat, mga ka-Team Jesus. No? Para tayo, tayo ang maging boss ng negosyo natin at hindi tayo mga alipin na kung sino-sino lang. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. So hintayin ninyo ang aking live para sa ating raffle draw. Ano na ba ninyo si Sis Evelyn? Napagpala na ba ninyo si Sis Evelyn? Kung sino man ang mga nagpapala kay Sis Evelyn, God bless you more sa inyong pagbibigay ng mga pagpapala sa kay Sis Evelyn sa linggong ito. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.